Ma, Talaga bang hindi ka na babalik? Hindi na. Kapag nabayaran na natin ang utang, tapos na. Saka lang tayo makakaalis ng panatag. Xiaoman, itaas mo ang ulo mo. Tingnan mo ang daan. Hindi ba siya yung nakita ko dati sa charity banquet na nakaupo sa pangunahing mesa? Siya ba ang boss lady ng Button King? Talagang naibenta niya ang mansyon. Narinig ko, namatay sa sobrang pagod ang asawa niya, at iniwan pang napakalaking utang. Balo siyang may dalang anak. Umatras ka, wala tayong magagawa, doon lang sa marumi at magulong lumang kalye. Babante na lang siya sa sirang button stall na 8 metro kwadrado. Para siyang kanaryong naputulan ng pakpak. Paano na siya mabubuhay? Isang walang utang na loob na traidor. 2 rolyo ng tela, sapat na para makulong ka ng 3 taon. Tatawag na ako ngayon din. Tatawagan ko ang presinto para dakpin ka at ay pakulong. Pakiusap. Huwag mo akong hulihin, kasi kailangang magbayad ng tuition ng kapatid ko. Wala na akong magawa. Pakiusap. Huwag mo akong hulihin. Alisin mo ang paa mo. Boss lady, magnanakaw ang makong na ito. Nagnakaw siya. Ngayong gabi, hindi nahuli ng security department ang magnanakaw. Naiintindihan mo ba? Tara na. Shujang Uo, hindi nakakatakot ang kahirapan. Ang nakakatakot ay dahil sa kahirapan, ay mawala ang tibay ng loob mo. Ang perang ito, dalhin mo na at ipambayad sa tuition ng kapatid mo. Ako. Paano ko po kayo mababayaran? Hindi na kailangan. Pinagpawisan ka na sa pamilyang Joe. Kaya dapat pangalagaan ng pamilyang Joe ang dignidad mo. Kung may paninindigan ka pa sa puso mo, umayos ka at mabuhay ka ng may dangal. 생각해도 모르겠어 너 없이 사는 법 Boss Lady Lin, yung 8 square meter na pwesto, 3 beses tumaas ang upa. Ginoong Shu, si Boss Lin ay nasa sukdulang kagipitan na. Anong alam mo, isa siyang Diyos ang hindi mo kayang tapatan. Kung ang Diyos ay palaging mananatili lang sa altar, paano ko siya maaabot? Sapat na ang hirap na dinaanan ni Zialon. Iuuwi kita. Si Lao Zhou ay 2 taon nang nakahimlay sa ilalim ng lupa. Ang 800,000 na utang na walang malinaw na pinagmulan, dapat lang. Pag-usapan natin ng malinaw. Kung hindi ka magbibigay ng paliwanag ngayon, ang mga butones sa pwesto na ito, gagawin kong pulbos lahat. Pagkatapos kong durugin ang mga ito, pupunta pa ako kay Direktor Zing para ayusin ang usapan. Naghahanap ka ng gulo. Isang buwan na akong nagtatrabaho dito. Wala pang kahit anong insidente ng seguridad. Ngayon, tuturuan ko kayong lahat ng leksyon. Papagulungin ko kayo sa gulo. Galit na galit ako. Sobra. Pasensya na, Zialon. Ako ang bagong babaeng gwardya rito. Ayos ka lang ba? Huwag kang matakot sa mga basurang tulad nila. Isang galaw ko lang, 2 tao ang mapapatombo ko. Mula ngayon, magbukas ka na ng normal at magtrabaho. Kung may problema ka, tawagan mo lang ako anumang oras. Lao Zhou, huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako sa lugar na ito, hindi ito babagsak.
Boss Lin, 20 itim na butones, 3 araw na walang dagdag presyo. Sinasabi mo lang kung kaya mo bang gumawa ng bigas. Metal na kandado at plant oil, 22 metro, halos walang tunog, parang lumang tansong kaldero. Nako, ito ang huling order mo noong nakaraang taon sa labas ng bansa, di ba? Ang natira na lang na materyales. Kapag hinawakan lang ito ni Boss Lin, siguradong may halaga agad. Kung ganoon, bilisan natin at buksan. Noong 2 taon na ang nakalipas pa iyon tumigil. Ano? Matigas ang ulo mo. Nakasalalay lang lahat sa iyo. Sa pwesto mo na kaya ito. Kaya mo pa bang ipagpatuloy ang negosyong ito? Boss May, huwag mo na siyang pigilan. Sayang lang ang oras. Tingnan mo si Xu Jiangwoo sa kabilang panig, kumita na naman. Liber along makina, halos 10 piraso, mabenta na agad. Kapag maganda ang takbo, pwedeng ipakita ang paninda. Sige, pupunta ako. Ayusin natin ng malinaw ang bayad. 50%, hindi sapat. Xiuma, itong 8 talampakang metro mo. Talaga bang mapipiga mo pa ang langis at tubig dito? Tingnan mo, bilisan mong umalis. Kuya Jiangwoo. Xu Jiangwoo. Ang taong nasa likod ni Tudahay. Siya pala iyon. Pagkatapos magsara ng deal, umalis na agad tayo. Nakapark ka sa lugar na hindi dapat pagparadahan. Pinapahirapan mo naman ako bilang security manager. Mahirap talaga gawin iyan. Lin Laoban, malaki ang lugi mo sa isang iyon. Ipaubaya mo muna sa akin ang buwang ito, hindi kita bibiguin. Ang problema ko, hindi mo na kailangang istorbohin pa, Ate Lin. Ang seguridad, laging unahin ang pag-iingat. Layunin naming protektahan ang mga tao, lalo na ang magagandang tao. Nalaglag ang butones ng damit mo. May extra akong butones dito. Dalhin mo ito at ipaayos mo sa iba. Boss Lin, 162. 12 puting pirasong handmade buttons, wasak na lahat. Sabi ng customer, hindi pumapasok ang butones sa mata ng butones. Ipapa-refund nila sa akin ang buong batch ng mga quote. Sinabi ko na kay Master Wu, halos patay na nga ang babaeng iyon. Kung papalitan mo ang butones, ako ang hanapin mo. Ate Kui, kung hindi kaya ng kamay mo, huwag ka ng pilit. Araw-araw kang kasama ang mga maruruming butones na iyan, paano hindi mangangalay ang kamay mo? Naninigas na nga ang kamay. Noon, lahat iyan ay hawak ng pamilya mo sa tindahan. Mga order mula sa tindahan. Kung ayaw mo, mamayang gabi, ikaw na lang ang maupo rito. Tuturuan kita gumamit ng makina. Paano maglabas ng produkto? Ano ba naman iyang sinasabi mo? Gusto kong makita kung paano mo dadalhin ang paninda ko. Nagpapalit ng poste habang nakaw ang sinulid. Jiao. Master Wu, hindi akin ang panindang iyan. Ang inilalabas ko ay paninda ng Joji. Hindi kayang batasin ng kahit maitim na sinulid ang butas na halos 8 mm. At ngayon ay nagpapakita ka pa. Ang batch ng bigas na ito ay isang buong 2 mm. At ang batch ng bigas na dala mo ngayon, may bakas ng makina sa gilid ng batch na ito. Magandang Master Wu, niloko ka ng kaibigan mo sa pag-aayos at pagpapak ng order. Kinuha niya ang mumurahing makina na nasa tapat ng bangkita. Mali ang tingin mong gawang peke. Napunta tuloy sa iba ang puro handmade kong sahod na butones. Hanapin mo. Ikaw, ulol na si Wu-er. Kumakain ng palihim at may bitbit pang pagkain. Iyon ang iyong reputasyon. Kung hindi mo sasabihin, papahirapan kita. Nakalabas na ng daungan. Pupunta na sa Thailand. Si Zialon, may paraan pa ba para maibalik sa dating anyo? Pwede naman, pwede. Pero si Anfo ay naging normal na ang takbo. 3 araw pa at kukuha na ng paninda. Inay, ako na lang kaya ang mag-aral sa 15 mataas na paaralan sa distrito. Yung eskwelahang may opisyal na pagkain. Pwede ring mabawasan ang matrikula. Ang buhay ni Joe Mantian ay sa kanya. Di mo na kailangang mag-alala. Pero, ayokong ganyan kanila mapuwersa. Sa dami ng taon na ito, masahol pa sa masahol, naranasan ko na rin. Huwag mo akong maliitin, inay. Ayos lang po. Ang sisiw ay lalaking mabilis din. At magiging haligi ng pamilya natin. Mabait ang batang may pangarap.
Matulog ka na, inay. Magpahinga ka na rin ng maaga. Nabayaran ni Ziyo San at Jiming ang 180,000 na tumakbo. Kinuha ni Jang Woo ang 25,000. Hindi ko na yata kakayanin ang araw na iyon. Itong utang na dugo na 80,000, wala nang kinalaman sa atin. Hanggat mamatay ako, di ko aaminin. Tandaan mo, sino ba si Jiming na sinabi ni Lao Zhou? Noong si Xu Jang Woo. Ano ba talaga ang ginawa niya kay Lao Zhou? Magandang araw po, Zialon. Ako si Chen Ming. Tagapamahala ako ng panlabas na kalakalan sa Wenzhou Fangtong. Kailangan ng kumpanya namin ngayon ng 10,000 piraso. Mga manual na itim na butones na tanso. 20 ang panahon ng order. 8,000 ang halagang dapat bayaran. Pero bago bamuka ang bibig ni Bibo Sian, kailangan ko munang manghiram sa kanya ng 20 yuan. Deposit sa sample. Tingnan mo ang kontrata. Chen Si. Ayaw na niya akong kausapin. Anong klase ng damit ang ginagawa mo? May kakayahan din ako rito. Ang galing mo talaga. Kakasimula ko lang sa istasyon ng Nandang. Tumulong sa pinuno ng istasyon na si Zing. Mangolekta. Sa taas may isang peking kooperatiba. Nakaloko ng 7 maliliit na may-ari. Mandaraya. Kasama si Supervisor Chen Si. Mahalaga talaga ang kasangkapang ito. Boss Zhang, ano po itong pera na ito? Lahat ay para sa kita. Itong 30, kung kukunin mo at gagamitin mo, sasalo na iyon. Pambayad iyan sa matrikula ng anak mo sa susunod na buwan. Pero kailangan kong kunin muna sa opisina. Ang panloloko ay panloloko pa rin. Ziusan, napansin mo agad na may mali sa bus. Malabo ang bus. Masyadong maiksi ang mga bakas. At saka, hindi naman rehistrado sa industriya at kalakal ang kumpanya ni Litong. Kuya, Ate Zialon, palampasin niyo na ako sa pagkakataong ito. Pangako ko, hindi na ako ulit manloloko. Wala ka nang kailangang tingnan at kausapin ako. Ikaw na mismo ang magsumbong sa pulis. Nahihirapan ka ba? Matagal ko nang binabantayan ang putang isyong ito. Buti na lang at agad tayong nakahanap ng bigas. Sa madaling salita, ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Napakataos puso naman ng pasasalamat mo. Matapos ang citywide market fair ngayon, yung pritong dumpling sa likod na kalye ng Yizhao, inimbita mo ako. Nilalamig na ako. Gusto ko pang bawasan ang gastos. Lin Ziusan. Iyong mandarayang si Chen Ming. Isang tingin mo pa lang, halatang kita mo na ang totoo. Nasa kamay ko si Wu Xiaoche. Talagang alila lang ako ng makinarya. Ano bang basehan mo at hindi mo tinatanggap? Mas maigi pa sa bantay na mukhang ligaw na buhok. May nagkakantsawan at nagpaplastikan. Akala mo ba hindi ako marunong umintindi? Walang hiya ka. Ang kapal mo. Malapit nang maging byuda ang 30. Napalad ka lang na napansin ka ng matandang ito. Ngayon, kailangan mo ring pumirma at magbayad. Kapag hindi ka pumirma, itong 8 metro kwadrado. Kaya kitang paalpisin at padumiin sa hiya. Kung may galaw ka pang isa, sisiguraduhin kong habang buhay, hindi mo na maiisip pang maging lalaki. Wu Xiaoche. Naghahanap ka ng gulo. Ikaw na bulok na bantay. Isa ka lang asong kalye. Sinasaktan mo pa rin ako. Ano bang balak mo? Nabali mo na ang tadyang ko, tapos papaluan mo pa ako. Ang ginawa mo kanina, ay sapat ng dahilan para ituring na panggugulo. Kahit mapatay pa kita sa bagbog, maaari rin naming sabihin sa pulis, na kami ang lehitimong tagapagtanggol. Lumayas ka. Hindi ako papatol sa inyo, mga asong lalaki at babae. Ikaw, umalis ka na. Ikaw rin. Zialon, umuwi na tayo. Doon lang ako sa malayo at titingin sa iyo. Kapag nakarating ka na sa eskinita, saka ako aalis. Xiaoman, nakatira ka pa rin sa bahay niya. Xiaoman. Hoy, anak,
Huwag ka munang umuwi sa mga susunod na araw. Baka lagyan ng lason ng mga maniningil. Sa bahay natin, pinahiran nila ng langis at basura. Sino ang nakakaalam? Baka kung ano pang kaguluhan ang gawin nila. May pera ka pa ba sa katawan mo? Sa silid ni Shi, tumagal ka muna roon. Huwag kang mag-alala. Ay, 我有钱。啊，老板， boss. 我没 Hindi ko na napindot ito. Naku, anak, napunta ka sa dambuhalang tao. Iyong magandang si Aida. Ha, utang pa niya sa akin ang 200 yuan. Sabi niya, kahit anong buwan, pwede siyang kumain dito. Alam mo ba ang pangalan ng ate na ito? Sikat siya rito sa bayan natin. Ang asawa ng mayamang may-ari ng serbisyo. Anong klaseng mundo ba ito? Bakit ang bait na ate pa ang kailangang maghirap ng ganito, na siya ang kailangang magduse sa mga ito? Ziusan, kagabi, para sa iyo si Lucky, dinala sa ospital si Xiaoche. Ngayong araw, tatanggalin siya ng komite ng komersyo, at idadamay pa raw si Xiaoche kasama mo, yung 10,000 pirasong pyesa doon sa Eibushu. Kung magsisimula, kailangan ng kapital na pambayad muna. Saan ka kukuha ng pampundar? Basta manatili ka lang sa kasunduang ito. Shuji, buo ang sakim na bahagi. Iibigay ko sa iyo ng walang upa ang bodega sa ikalawang palapag. Sa Jinyi Show. Walang mangangahas na galawin ang bahagi mo. 秀兰，当 Noon, kasalanan ko iyon. Pasensya na, matandang Joe. Pero ang mga naiisip ko para sa iyo, hindi mo ba alam iyon 13 taon na ang nakalipas? Ako bawat buwan ang may babayaran sa utang ni Tudhay. Babayaran pa rin kita ng 50 yuan. May kinain ka ba sa sakit na idinulot ng kutsilyo? Ginoong Shu, ang Linji ay si Linji. 邻记是邻记。 Iuuwi ko ang bodega sa ikalawang palapag. Sa susunod na buwan magsisimula. Ang 50 yuan ni Tudhay, bayad na ako. Pinaalis mo ako sa bodega ko. Parang sinasadya mong ilibing ang Lincheng. Sino pa ba ang kukuha ng ganyang lugar? Ng isang balo. 债的寡妇。 Hindi ako maniniwala sa iyo. Hindi ko kaya. Alam mong hindi ako ganoong klaseng tapat na tao. Hindi ako pumapayag. Auntie Lin, ang mga nakaraang batch ay talagang maganda ang kalidad. Napakagandang tingnan ng mga butones mo. Matagumpay nating nailigtas ang batch ng mga damit na may depekto sa disenyo. Si Harry Trade. Tama ang trading day. Formal na at ikalawang taon mo nakasama siya. Ginoong Abulo. Huwag mong lagdaan ang kontratang ito kasama ang walang asawang babaeng ito. Wala siyang bahay, wala rin siyang makina. Noong gabi pa siya, pinabugbog niya ako ng mga bayarang lalaki hanggang hindi na ako makatayo. Ang komite, matagal na siyang naisama sa blacklist. Kailangan dito ay ibigay mo sa akin. Joji, matanda, Ginoong Abulo. Isa-isang 6-2, isa nolong 8. Lumayas na si Linji sa bodega ni Shuji. Ngayon, kahit sa pwesto ng pagtutugma ng mga parte, wala na siya. Sa lugar. Ngayon ko lang nilagdaan. Bukas, kontrata na iyan. Ang bodega ni Xu Jiangwo, kaya kong palayasin. Mas madali pa akong makakahanap ng mas magandang lugar. Kami sa Linji. Hindi namin kailangan kahit 1 sentimong biyaya mo. Maliit na kotse. Tingnan mo ang tatak ng Joji ko. Peke man o totoo. Ay naging pandarayang pang negosyo. Kung may lakas ka, magkita na lang tayo sa korte. Tumingin ka ng malamig sa pagkukunyaring ayos. Ang lagda mo, wala ring saysay na papel. Wasakin mo ang kanyang pwesto. 干什么？ Wu Xiaoche, nakatira ka sa room ng assembly at pansamantalang inuupahan. Ihanda mo ang CCTV recording ng mga mahahalagang gamit ng Linji. Noong nakaraang gabi, nailabas ko na ang lahat ng bigas. Happy Zing. Ito ang kaunang tao. Pinaghihinala ang pamemeke ng kontrata at pagnanakaw ng data sa negosyo. Umalis si Sheng Budi. Zhao. Ziyusan, ikaw. Zialon, hindi ba sabi mo noong araw na iyon, sasama ka sa akin kumain ng dumpling sa kantina, kailangan ko pa rin hatian sa gastos sa butones. Nakakalungkot nga. Mas mabuti pang si Big Brother Shu ang isama ko sa pagkain. Layuan mo ako.
Ayokong kumain ng bayarang dumpling. Gusto mo bang makatikim ng suntok? Anong ibig mong sabihin? Sira ba ang ulo mo? Sinasabi ko sa iyo, si Lin Ziyu-san ay nakikipagpalamig kay Zuo. Kung magkalat ka pa ng kung ano-ano tungkol sa kanya, huwag mo akong sisihin. Huwag mo akong sisihin kung hindi ako magpigil. Ikaw na si Wu Bawan. Hindi rin maliit ang bibig mo. Tingnan mo si Ziyu-san. May sinabi ba siyang hindi tama sa iyo? Maganda rin naman siya sa gabi. Nang may-ari ng tindahan, anong lakas ng loob mo para habulin siya? Umalis ka na agad. 네가 어디 있다 해도 너를 사랑하고 있어 어디까지 갖고 일까 행복하기는 했을까 Zialon, baka magkamali ka ng akala. Hindi ako basta nakikialam lang sa inyo. Zialon, kain ka na. Ano ang gusto mong kainin? Ikaw ang bahala. Boss, mangkok ng kaning malagkit at pandesal. Huwag mong lagyan ng coriander, at huwag ding lagyan ng pampalasa. Paano mo nalaman? Ay, minsan umiikot ako sa palengke tuwing tanghali. Napadaan ako sa harap ng tindahan ninyo, at may tinapong tirang gulay. Gusto kong tingnan. Baka ikaw nga ang nagligtas sa kanin ko. Ang talas ng mata mo ha. Kung ganun, pwede mo ba akong ipagtanggol? Mingo Wangguan, sang-ayon ako sa inyo. Dong Wangguan, 黄主管， ang hayop na si Xu Jiangwoo. Talagang gusto lang niyang lamunin ako ng buhay. Zialon. Nalaman ko na, yung saradong silid sa Xinsheng Button Factory, ang taong nagbago ng rehistro ng negosyo noon, bukod kina Lao Zhou at Xu Jiangwoo, ay siya. Ang negosyante mula Jiangzhou na tinatawag na Jiming. Tingnan mo. Ang silid. Jiming. Xu Jiangwoo. Natanggap niya ang unang malaking kita mula sa Sahara Trade. Sa huli, 80,000 ang ibinulsa niya. Naiwan si Lao Zhou na lugi at walang kinuha. Nawala si Jiming ng parang bula. Pero si Xu Jiangwoo ang naging maalab na tagapagpunyagi sa linya ng barangay. Zialon, ang alam ko lang noon, ay ikaw ang pinakamatandang tao sa kalyeng ito. Ganito na pala katagal ang tanda mo. Kung sakali mang, may kailangan pa akong aipatulong sa iyo sa hinaharap. Sabihin mo lang sa akin. Lu. Isa ka lang tagalabas. Sobrang magulo ng pamilya ko. Hindi mo kailangang isingit ang sariling kinabukasan mo dito. Zialon, pangalawa ang pag-iingat. Hindi pwedeng pabayaan ang mga kapitbahay sa problema. Pero natanggal ka na. Kapag pinilit mo pang manghimasok, talagang hindi ko alam kung ano pa ang mangyayari. At iyang si May, basta-basta akong sinisiraan. Nilinaw na ako ng organisasyon. 1 kilo ng problema, kalahating kilo ng maliit na isda at 10 maliliit na isda. Bawiin ko na lang ang trabaho ko. At nag-resign na rin ako. Pwede mo na akong tawagin. Talaga. Tumira ka sa Changsen at maghanap. Wala. Ayokong lalo pang masira ang katahimikan sa kalsadang ito, at lumala pa ang sitwasyon. Zialon, may kutob ako. Sasama ka sa akin kumain ng 1 mangkok ng lutong bahay na tanghalian. Sa utak ko, maliban sa tanghalian, wala nang iba. Ma, nakauwi na ako. Anong gusto nating kainin ngayong gabi? Gusto mo ba ng tanghalian sa eskinita? Sige. Sino kayo? Ano ang pakay ninyo dito?
Bakit nyo gagalawin ang ari-arian ko? Ibagsak ang utang at magbayad na. Makatarungan at tama. Zialon, may ipinasabi na ang taong inutusan ko. Mahigit 2 buwan na. Hindi pa namin natatanggap ang utang mo. Kaya ngayon, hindi mo ako pagbibigyan. Kailangan ko ring kunin. Sinabi ko na. Dahan-dahan kong babayaran ang utang ng pamilya namin. Nakasulat na ng malinaw ang lahat. Sa pamilya Wang ninyo, kailangan nyo bang itulak ang tao sa kamatayan? Itong walang silbing si Xu Jiangwoo. Maawain sa babae at marunong magpahalaga sa maganda. Ang Scorpion gang namin. Hindi kami mga taong nadadala sa pag-ibig. Zialon, ayos ka lang ba? Mag-ingat. Kalahating sentimetro na lang, tatama na sa baga, ang mga kabataan ngayon. Para lang makuha iyon, pati buhay hindi na iniisip. Pasensya na. Zialon. Sa maliit naming bayan, sino bang hindi nakakaalam na kayo ni Kuya Chanlin? Pareho kayong mabubuting tao. Noong mga panahong una kayong umangat sa buhay, pero hindi nyo nakalimutan ang mga kapitbahay na ipaayos ang kalsada para sa amin, at mag-ambag ng pera, at tumulong bumili ng pataba para sa matatanda sa baryo. Sa puso ko, hindi ko iyon makakalimutan. Mahigit 12 taon na. Kaya ni Kuya Chanlin napasanin ito ng mag-isa, ang titulo bilang isa sa pinakamahusay sa Yizhao. Ako si Luzing. Kaya ko ring makasama ka sa pagprotekta sa Joji. Walang makakalusot sa ilalim ng paningin ko, at hindi kita hahayaang magdusa kahit kaunti. Zialon. Ako si Luzing, hindi ako palaging madaling maantig sa mga tao. Pero kung kaya kong maging gaya ni Kuya Chanlin, na maging lalaking may puso at paninindigan, kung gayon, ang buhay kong ito ay sulit na. Hindi ko inakalang mayroon palang tao na maaalala si Tatay Joe ng pamilya namin. Ng mga nakatatanda, talagang parang itinadhana na inilapit sa akin ang lalaking ito. May karapatan pa ba ako na magkaroon ng ibang uri ng buhay? Hindi maganda, kaka-rating lang. Si Chengel roon ay minomonopolyo ang mga supplier ng hilaw na materyales. Ibinagsak nila ang Linji at Zinda natin. At bina-blacklist pa tayo. Pati ang bodega nila, isinara na. Sabi nila, kahit isang piraso ng materyales, wala silang ibibigay sa atin. Ang unang batch ni Ginoong Amuro ay 50 coconut shell buttons. Ngayon, malaking aberya. Wala tayong hilaw na materyales. Bukas, lalabag na tayo sa kontrata sa kalakalan sa labas. Ay nako, ito, 176. 901. Tanggapin na. Ay nako, matagal ko nang sinabi sa iyo. Balang araw, madudurog ka ng mga panindang gawa sa makina ko. Pero ayaw mo pang maniwala, anong pakay mo rito? Lahat ng coconut shell materials sa Lincheng. Palagi kong ginagamit ang lumang pangalan ng Joji. Ako ang may kontrol sa lahat. Zialon. Kung walang tango ko, ni isang pirasong basag na kabibi, hindi mo makukuha. Ganito na lang kaya, ngayong gabi, si Bosto, hihintayin kita sa sarili kong villa sa labas ng lungsod. Basta mag-isa ka lang ang pupunta. Half price ko na ibibigay sa inyo ang kargang ito. Si Shu, ang malaking ulo. Talagang pinagsasamantalahan ang ganda ng araw. Wala ka bang hiya? Sa ibaba, ganito ba ang gusto mong ipahamak sa amin dito sa Linji? Ate, kahit libutin mo pa ang buong Lincheng ng mga tindahan ng gamit, kailangan mo pa ring ilabas ang 50 butones na iyan, para maipiga ang pera. Lin Ziusan. Makinig ka sa akin. Mas mabuti pang ibigay mo na lang sa akin ang buong tindahan. Kung ganun, ang lagay pala ni Angin ay kailangan ng 18 mm. Pino ang pagkakagiling at pinakamagandang uri. Iyong mga tira-tira lang sa kamay mo. Anong silbi niyan? Kung haharangean mo ang gamit ko ngayon, hindi mo ba naisip ang magiging kapalit niyan? Si Boss Lin 2, ang schedule ng paglalayag ng Sahara Trade ay tapos na. 2:00 ngayong hapon. Kung hindi pa rin may palusot ang inspection sa imbakang palamigan, ang unang batch ng eksplosibong kasunduan sa supply, itapon agad sa harap ng lahat. May butones ka ba talaga o wala? Sino ba ang nagsabing wala akong gamit? Ito ang gamit ko. Ito ang mga basurang gamit na pinaglaruan na noon ng iba sa iyo.
Lindsay Husan, nababaliw ka na ba? Parang sobra ka na talagang. Nang aapak sa mukha ng mga negosyante namin dito sa maliit na bayan. Ginoong Amulo, bigyan mo naman ako ng kaunting oras. Sisiguraduhin kung hindi maantala ang paglabas ng mga produkto. Hindi naghihintay ang oras para sa kahit sino. Ang butas na nilabas ng makina, parang pinatay na butas. Kahit buhay mo pa ang ilagay mo, hindi na mababawi. Kabuuan ay 8 milimetro. Tawagin mo akong kuya. Sa akin, gamitin mo ang makina kahit kailan mo gusto. Ang butas ng makina ni Xu Jiangwoo ay para lang sa patay na gamit. Pero ang sa akin, buhay na buhay ang makina. Kung may tubig ka nang gagamitin ko mamaya, Boss Lin, ang kamay mo. Ilang minuto na lang at nandyan na. Ginoong Amulo, hindi siya tinatablan kahit tamaan ng kidlat. 2 at 8 milimetro. Inspector ka po. Kahanga-hangang galing. Boss Lin, ang kamay mo ang pinakamagaling na makina. 5 taon nang naghahanap ang Sahara Trade. Ang hinahanap nila ay iyong marunong sumunod sa patakaran. At may napakahusay na kamay. Hindi ko na ito kaya, Ginoong Amulo. Dito ay talaga namang. Ziusan, ikaw ba ay nananahilang? At napahugis mo na ang ulo mo. E di 12 milyong pirasong sasakyan iyan. Hindi mo ba pipirmahan para sa akin? Ipangga ko na lang ang chain lift bilang upa sa iyo. Ang kredito ng Sahara. Sa Jiangzhou ay kilalang kilala. Bakit mo ako tatanggihan? Ginoong Amulo. May mga patakaran kami sa paggawa ng mga supply. Ilang mangmandang ulam ay sapat na para sa isang malaking mangkok. Ang 8 milimetro kung ito, ang buong kapasidad sa isang araw ay 50 piraso lang. 20,000 piraso ang ipupwesto. Sa loob ng 10 araw, paano ako makakapaglabas ng mga produkto sa oras na gusto mo, para lang kumita agad? Kinuha ang peking makina na nasa sahig ng kalsada, para lokohin ka. E di sinira mo na ang 30 taon na tatak ko sa Joji. Hindi may kakaila. Hindi na ako papatol sa isang barya man lang. Boss Lin, ikaw ang pinakaayos na nakilala ko. Ang pinaka hindi matitinag na negosyanteng Chino. Kung ganun, papalitan na natin ang kontrata. 100,000 lang ang gusto ko. Yung natitirang 200,000. Hihintayin ko na makahanap ka ng maayos na partner. Doon na tayo uli pipirma. Amuro. Sigurado po ba kayo? Malaking panganib ang aakuin mo kung ganito. Ganito rin naman ako. Kapag tinanggihan mo pa ako, ibig sabihin hindi mo ako itinuturing na kaibigan. Sige. 100,000. Pirmahan natin ayon sa dating kasunduan sa paggawa. Sa loob ng 3 araw, ipakikita ko sa iyo ang unang batch ng malalaking kargamento. Mabunga ang magiging pagsasama natin. Oo. Ziyu Sanjia, binabati kita, sa wakas nakakuha ka na ng malaking order. Pero ang kamay mo, ang natira, syempre makina na ang gagamitin. Maghanap ka ng katuwang na gagawa, pero may iniiwan pa akong bun para kay Xiaoman. Pero itong si Xu Jiangwoo, pinutol na niya ang pinagkukunan ko ng supply. Matutuloy ba ito? Mas lalo pa siyang paputol. Mas lalo rin akong lalaban para sa dangal ko. Nalaman kong may ilang tira pa sa kanlurang pamilihan. Bukas ng madaling araw, nakaluwag man ako. Pupunta ako sa Kuye. Kung ganun, sasakyan ko ang motorsiklo papunta sa iyo. Pero ang kamay mo, hindi kaya ilulubog mo pa ako lalo niyan. Sa totoo lang, ayos na ako kanina pa. Gusto ko lang na maramdaman mong may malasakit ako sa iyo. Sabi ko sa iyo, ikaw na batang iyan. Ang daming kababalaghang iniisip. Saan ka ba pupunta? Umuwi ka na at magluto ng bun para kay Xiaoman. Bukas ng madaling araw, sa kanto ng Baji Lane, hintayin mo ako. Sige. Boss Lin, ang kalidad ng batch na ito.
Mas maganda pa kaysa sa inaasahan ko. Alam ko na, ibigay mo na sa akin ang order. Siguradong walang magiging mali, Amuro. Kung ganun, kami sa Linji ang tumanggap ng order ninyo. Hinding-hindi namin papalpak yan. Ang narinig ko, binili at pinutol na ni Xu Jiangwoo ang supply ng mga accessory sa pamilihan. Kaya ikaw mismo ang humanap ng source ng paninda. Talagang kapit sa patalim. Ang tibay na iyan, hanga ako. Salamat po, Amuro. Sa dami ng taon na taglay ng aming Linji na tatak, nakasalalay lang talaga sa bilis at diskarte. Diretsyong pasok. Hinaranggan niya ang daan ko. Kaya ako na lang ang natitirang buhay na balon ng dugo. Tara na. Mukhang nailigtas na ang utak nating baboy. Ngayon, pag oras ng magsingil sa iba. Hindi ako makakatanggi. Shisan, saan mo naman hinugot ang mga gamit na ito? Sabi ni Uncle Chen, ina, nakaso at lumipad na parang ibon. Pagsindi pa lang, nasusunog na. Noong panahon ni Uncle Chen, si Old Joe ang tumanggap sa kapatid mula sa kalakalan sa Africa. Kaya nagkaroon ng malaking pag-unlad sa huling bahagi. Si Old Joe ang nagsimula, lugmok sa hirap ang kanyang mga katulong. Ano ba talaga ang ginawa ni Xu Jiangwoo dito? Noon, para lang habulin ang batch na iyon sa takdang oras. Pero si Xu Jiangwoo, para mailigtas ang tindahan niya. Sa pilitan niyang kinuha ang lahat ng pondo sa umiikot na puhunan. At nilimas niya lahat. Nakipagsabuatan pa siya sa middleman na si Jiming. Ang 180,000 na inutang ni Chanlin sa ikalawang hipag niya. Para sa mga materyales. Isinama rin niyang tinangay. At lahat ay ginawa niya ng pekeng record. Sa dami ng taong lumipas, kunwari pa siyang tumutulong sa akin magbayad ng utang. Pero ang totoo, nakita lang niyang mag-ina kami at mahina. Gusto niya kaming ubusin hanggang maubos ang angkan. Alam na alam ni Chanlin na hindi nakakayanin ng katawan niya, para lang hindi madamay ang pamilya ng ikalawang hipag, at hindi siya mapahamak sa mga mandaraya, sa personal niyang buhay. 3 magdamag pa siyang gising. Sa sobrang pagod, tuluyan siyang bumigay at namatay. Noong malapit na siyang mamatay, mahigpit pa rin niyang hawak ang hawakan ng gunting. Ziusan ah. Bata pa si Xiaoman ngayon. Kailangang pagplanuhan natin ito ng maigi. Ang paghihiganti ng marangal na tao, kahit 10 taon, hindi pa huli. Uncle Chen, huwag kang mag-alala. Kahit isantabi ko pa ang sarili kong buhay, aalalahanan ko pa rin. Xiaoman. Malinaw na sa akin ngayon, ang usaping ito. Sisingilin ko talaga sila. Kung ganyan ang sabi mo, si Yusan, mas gumagaan ang loob ko. Ako si Lao Chen. May isa pang bagay sa ngayon. Kailangang mula ngayon ay magpalaki na tayo ng sarili nating tauhan. Kung hindi, ikaw lang mag-isa. Hindi mo mabubuksan ang kahit anong sitwasyon. Sister Lin, narinig kong dito sa inyo may hiring. Sa paggawa ng produkto, galing ako sa probinsya. Mabilis akong kumilos at magtrabaho. Gusto kong maging apprentice mo at matuto ng galing. Unti-unti lang. Sa ganitong trabaho, pinapahalagahan ang sipag at ingat. Sa amin, mahigpit ang mga patakaran. Mababa ang tolerance sa pagkakamali. Kakayanin mo ba? Kakayanin ko, basta tanggapin mo ako, Sister Lin. Mag-aaral ako ng maigi, hindi ako tatamad-tamad o manggugulo. Sige, dito sa akin. Hindi tinitingnan ang pinagmulan, basta magtrabaho ka ng maayos. May pangkabuhayan ka. Salamat, Sister Lin. Halika. Li Mei, bawat pirasong pasado ang quality. Dapat lagyan agad ng dobleng selyo. Ang 20 sample sa sample bag. Kayo ni Master Wu mismo ang dapat tumingin. Kapag lampas 5% ang diferensya sa kulay, ilagay ng hiwalay sa bag at lagyan ng label. Kapag sobra sa 5, hindi ilalabas ang shipment. Huwag kang mag-alala, Sister Lin. Kahit kulang ng 1 piraso, hindi ako papalpak. Tingnan mo rito, nararamdaman mo ba? Kailangang mag-ingat talaga.
Hindi ito basta-basta. Lagi siyang tumutulong magbantay rito. Yung temporary worker sa logistics. Boss Lin, hindi ko kasalanan. Binigyan ako ng boss mo ng 50 yuan. Para ipalit ko ang batch na Peking High imitation na ito. Sabi niya, basta bukas si Amuro. At mapansin ang malaking diferensya sa kulay at sumabog ang iskandalo. Tapos na ng tuluyan ng Linji. Nasaan siya? Nasa kanlurang kamalig siya. Pinipigilan niya ang pagbili ng dayuhang kapital sa Lincheng. Naghanda siyang putulin ang supply ng gulay sa Joji. Para tuluyan ng mawala sa Linji ang lahat. Huwag kang umalis. Naghihintay ang pamilya ko sa akin para dalhin siya pauwi. Bibigyan kita. Dalhin mo siya pauwi. Zialon. Shaolin, mag-ingat ka. Kung mas marami kang abala, mas magulo. Si Luzing ay sumugod ng mag-isa. Masyadong delikado. Xu Jiangwoo, kahit hindi ka tumuturing sa kanila bilang kaibigan, dahil mga ulila at balo sila, at nahihirapan sa buhay. Hindi mo dapat silang saktan ng ganito, kami rin ay may negosyo. Hindi ko alam ang pinagmulan. Ano ang aking problema? Ikaw lang ang nagmonopolya sa stock. Pinutol mo ang kanilang supply. Ang stock na ito ay binayaran na ni Lauzai. Sa kanya ang lahat. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ito hahayaang maaga mo. Ang balong iyon na may 40 taong gulang. Ano ba ang naibigay niya sa iyo? Para handa kang mamatay para sa kanya. Pinto. Buksan mo ang pinto. May nagloloko. Ang uri mo, na ugaling putik at walang pag-asa. Hindi mo maiintindihan ang mga salita ko. Shui, buksan mo ang pinto kay Luzing. Hindi ba sinabi ni Shaolin na pumunta ako sa pamilya mo? Hindi ako masunurin. Ang gasgas na ito ay wala lang. Bukas makakabangon na ako at magtatrabaho para sa iyo. Wala pang nakagawa ng ganito sa akin dati. Paano mo ako babayaran pagkatapos nito? Sa hinaharap. Gusto ko lang na dahil sa akin, maging mas masaya ka. Kahit noong hindi pa tayo magkakilala, hinahangaan na kita. Gusto ko lang. Kung susubukan mong tanggapin ako, hindi ba? Baliw. Nagsasabi ka ba ng kalokohan? Hinahanap ko ikaw. Hayaan mo akong maging lalaki mo. Ayos lang ba? Zialon. Si Luzing ay isang taong walang kakayahan. Kung susundin mo siya, mas magiging masama ang lahat. Hindi ka pa ba sapat na nagdusa? Ang paalang ang nakakaalam kung komportable ang sapatos. Ang paalang ang nakakaalam. Walang dahilan na pigilan mo ang mga materyales na kailangan ko. Masyado kang masama. May negosyo rin akong dapat gawin. Ano ang ibig mong sabihin sa pinigil ang mga materyales ko? Hindi lahat ng sinasabi mo ay pawang kasinungalingan. Sa pagkakataong ito, tatanggapin ko. Ngunit kung may susunod na pagkakataon, hindi na ako magiging magalang sa iyo. Zialon, kung gusto mo. Matutulungan pa rin kitang bayaran ang mga utang. Babalik tayo sa dati nating gawain. Malaki ang iyong tindahan. Maraming bagay na dapat mong alalahanin.
秀兰， Zialon. 罗德， Team Leader Luo, ito ang ipinapakilala ko sa iyo. Siya ay pamilyar sa kalakalan ng butones at accessory. Si Lin Boss. Gusto ka naming imbitahin na magsagawa ng propesyonal na pagsusuri sa mga ebidensya. Okay lang ba? Ipakita mo sa akin. Oo. Isa itong malaking eksena ng kasong kriminal dahil sa isang butones na nakaligtaan. Pero matagal na kaming nag-aanunsyo. Walang koneksyon. Ito ay espesyal na material na tanso para sa apat na hindi eksklusibo. Sa ibabaw ay may espesyal na patong na kontra-asin at hamog. Talagang para sa mahalumigmig at mainit na klima sa Aprika. 100% custom na pangkalakal sa ibayong dagat. Matagal nang may nakitang kaparehong batch sa trade fair noong 1 taon at 2 taon na ang nakalipas. Kaparehong batch ng order, para lang ibigay sa mga uniforme ng mga migranteng manggagawa sa ibayong dagat. Mga batch ng kalakal. Ginamit ang mga tao para mahanap ang lahat ng palatandaan. Tanging ang butones na ito ang hindi ko kilala. Kailangan talagang suriing mabuti. Hanapin mo muna ang isang ito. Ang butones na ito ay may hub-in paaba na tumatawid sa katawan. Sa loob ng mga hibla nito ay makitid ang kabila. Mukhang gawa ito sa pribadong pagawaan na pampalido at nakahiwalay. Tama ang baguhin ng batch. Nakakita na ako ng ganyan dati sa isang pagtitipon sa pangingisda. Sabi nga nila, ang batch ng mga butones na ito noon ay para sa mga pangkat ng mga inhinyerong nagtrabaho sa ibang bansa, sa maliit na sirkulasyon. Ang tindi talaga. Sinuri na ni Detective Luo sa pamamagitan ng mga linya at koneksyon. Natatakda na natin ang mga lalaking bagong balik mula sa pangkat ng inhinyero sa ibang bansa. Ang ganda talaga. Sa tamang sandali, kailangan pa ring umasa sa karunungan ng masa. Ang pinuno ay siya. Si Boss Lin talaga ay mahusay sa negosyo at may malawak na koneksyon sa pagbili. Sa tingin ko, pagkatapos may padala ang mga bagay ni Lin Ji ay wala nang magiging problema. Ako na ang magpapasalamat sa pamilya ng biktima. Salamat, Boss Lee. Malaking tulong ang naibigay mo sa amin. Puro hilig ko lang naman ang larangang ito. Marami lang talagang butones sa ibayong dagat. Hayaan mo na ito. Medyo kakaiba ang batch na ito, Tita Tian. Parang may nakalalasong bakas ng kemikal. Kung mapatunayan ito ni Amuro, baka may mangyaring masama. Huwag kang mag-alala kung gusto nilang agawin. Tingnan na lang natin. Tila ito ang pinakamalalang materyal. Hindi ako pipirma ng padalos-dalos. Paano hihilahin palabas ang ahas mula sa lungga? Lee Mei, ihanda mo na ang sarili nating mga materyales. Ilagay sa bodega. Tungkol sa batch na ito, hayaan mo siyang umalis. Lin Ziusan, kapag nakarating ang batch na ito kay Amuro, kahit Diyos ka pa, wala ka nang maipapaliwanag. Sa oras na iyon, tapos na ang tagumpay mo. Wala na ang pangalan mo. Tingnan natin kung hindi ka pa rin si Suko. Boss Lin, ang batch na ito ay maayos na maayos. Kompleto ang mga papeles. Malinaw ang marka. Ayon sa proseso, tatanggapin ko na lang ang kalakal ng normal. Pasensya na sa abala mo. Kapatid Zialon, sa totoo lang, talagang hindi mo pa rin babawiin. Mas kainahinala ang tingin, mas may puwang, mas may pagkakataon. Ay, may nangyari sa boss. Oo. Labis na sobra sa pamantayan ng hilaw na material ng mga bunot na ito. May malinaw na natitirang kemikal. Hindi talaga pwedeng ipagawa sa tao. Kabilang ito sa sobrang delikadong natirang produkto. Si Lin Ziusan ay maingat lagi sa paggawa ng mga bagay. Paano siya magkakamali ng ganitong mababang antas? Boss Amuro. Sabihin ko lang ang totoo. Kamakailan, abala si Lin Ji sa pagsalo ng mga order para sa Guangneng. Matagal na pala siyang palihim na nagpapalit ng materyales at nagpapababa ng kalidad. Sinubukan ko na rin siyang payuhan ng ilang beses. Pero ayaw talaga niyang makinig.
Kung gayon, matagal mo na palang alam na may problema ang batch na ito. Matagal ko nang napansing may mali, pero sadyang hindi ko mapigil. Ang batch na ito, ang tela nito ay mula sa Linji. Ang proseso ay sa kanya galing. Ang mga error sa resibo ay hindi niya maitatanggi. Sa tingin ko, hindi lang buong refund at danyos ang kailangan, kundi dapat tuluyang kanselahin ang kontrata niyang pangmatagalan. Ganyang klaseng pakulo, hindi talaga bagay sa pangmatagalang partnership. Hoy, pero, Lin Laoban, ang pinili ko ay dekalidad. 1968, may malaking problema ka. Matagal ko nang sinasabi kay Amuro, boss, na sa pagkakataong ito, mahirap ka ng pagtakpan. Lin Laoban, naniniwala ako sa pagkatao mo, at binigyan ka na rin namin ng maraming pagkakataon. Pero ang resido ng kemikal sa batch na ito, lampas na lampas sa pamantayan. Paano mo ipapaliwanag iyan? Amuro, boss, unahin ko munang ipaliwanag ang ebidensya. Ito ang tala ng order na ito na kinuha ko. Lahat ng pagtanggap ng hilaw na materyales sa bodega, ang mga recording ng pagsusuri sa kalidad at ang tala sa bodega ng workroom. Ang nyug na materyales na pumasok ko ng maayos. Walang kemikal na resido. Pumasa sa quality check. Bawat isa ay may backup na file. Sa tagumpay naming paglabas ng paninda, may malinaw na patakaran. Ang pagkakaiba ng kulay ay lampas 5% at may amoy at resido. Hindi dapat ipasa ang batch na ito ng problemadong materyales. Mula sa itsura, amoy, at materyales, ay lubos na naiiba sa sarili kong orihinal na materyales. Anong silbi ng magagandang ebidensya? Mahalaga lang na ikaw ang nakinabang sa tagumpay at nakapulot ng pera. Ikaw ang naglatag ng plano. Hindi mo matatakasan ang mga nakasulat sa resibo at tala. Ang paghahanap ng pandong na materyales ay para lang ay pakitang halos tugma ang itsura at dami. Hindi ibig sabihin na kinikilala ko ang kalidad ng orihinal na materyales mo. Ang batch na ito ng problemadong materyales, mula sa Wood Goldsen ang pinasok ko sa bodega. Xu Jianguo, sa pagsulat mo ng ganyan, gusto mo bang idiin na may problema ang paninda ko? TSK. Hindi mo ba alam noon pa man, na may nagpalit na ng paninda ko? O baka ikaw mismo ang gumawa ng kamay mo? Huwag kang man-ira ng kapwa nang walang basehan. Nag-uulat lang ako ng objetibo ng mga pangyayari. Sige, may isa pa akong ailalahad. Noong una, binili mo ang buong stock ng coconut special na ito sa buong lungsod. Gusto mong putulin ang supply ko. Dahil wala na akong magawa, gumamit ako ng paninda mula sa lumang pabrika sa Silangan at sa Kanluran. Tapos sinamantala mo ang pagkakataon para pakialaman ang paghahalo ng produkto. Gusto mong gumamit ng isang batch ng hindi kilalang sangkap, para tuluyang sirain ang reputasyon ko, para putulin ang kabuhayan ko. Lin Laoban, ang gusto mong sabihin ay ang batch ng substandard na panindang ito ay sadyang hinaluan ng masamang timpla ng ibang tao. Tama. Sinadya kong ang palampasin. Ang batch na ito na hinaluan at pinakialaman ang produkto, ay parang kutsilyong nakatago sa likod ng templo at biglang lumalabas. Lumabas ang tunay na kulay. Nabuking ang lihim. Sa negosyo, pwedeng magpaligsahan ng patas, pero ang maglagay ng lason sa timpla, iyan ang madilim na pakana ng pagwasak sa bayanihan at kabuhayan ng iba. Napakabaho nito. Ngayon, kompleto na ang lahat ng ebidensya ko. Kung sino ang gustong sumire sa Linji ko, siya ang mananagot sa lahat ng magiging bunga. Bukas, magsasampa na ako ng kaso. Maghintay ka at tingnan mo. Zialon, kailangan mo bang gawing napakahirap para sa ating dalawa? Boss Xu, malaki ang pagkadismaya ko sa iyo. Hindi ka namin tinatanggap dito. Umalis ka agad. Ginoong Amuro, salamat, Boss Lin. May kasabihan kami doon. Maikli ang landas ng kasinungalingan. Mahaba ang landas ng katapatan. Nakita ko sa iyo, ang tapang ng isang negosyanteng Chino. Pinagkakatiwalaan kita. Lin Zialon, hindi mo ba naisip ang kahihinatnan? Nalutas na ang problema. Hindi ba sapat na iyon? Nalutas, pagsusugal ang ginagawa mo. Ngayon, nakakakuha ka ng materyales. Sa susunod, hindi mo na alam kung kailangan mo pa ring magyuko sa iba. Ako ba ang sinisisi mo? Alam mong delikado ito, pero bakit mo pa sinusuwong ang panganib? Kung hindi maintindihan ng isang bagay, tatalian ka ng putik sa iyong sariling tahanan. Matatapos na ang Joji na ito. Kung gayon, ano ang magagawa ko? Pinipigilan ni Xu Jianguo ang aking mga supplier, at lihim niyang kinukuha ang aking mga kawani. Kung maghihintay lang ako at wala akong gagawin, papayagan ko lang ba siyang lumunin ang Joji? Pero hindi mo rin kailangang isugal ang sarili mong buhay. Kung hindi ako susugal, wala akong daan. Tigasin ka nga talaga.
Losing, madali lang para sa iyo, bilang tagamasid. Nasabihing mapanganib ang ginawa ko, pero wala akong ibang masandalan. Ako ang Joji. Ako ang sandigan ng lahat. Ako ang sandigan ng aking anak. Ayoko lang, na isugal mo ang iyong buhay. Natatakot akong madurage ka. Anong pakialam mo? Bakit ka napakamahilig manggialam sa buhay ng iba? Bukas ako. Boss Shu, Boss Lin. Kayong lahat ang haligi ng kalye ng specialty goods. Bakit hindi na lang natin paliitin ang malaking bagay na ito, at tapusin na ang maliit na bagay na ito? Ikatlo. Kung hindi ka mapili sa nakaraan, ang 18,000 mula sa iyong ate, aayusin ko iyan para sa iyo ngayon. Hanggang ngayon. Nagkukunwari ka. Inaakala mong isa akong bata. Kagabi, habang inaayos ko ang mga gamit ng yumaong Eichu, natagpuan ko ang isang napaka-interesanteng record. 4 na taon na ang nakalipas, ang malaking problema sa Wenzhou. Sa account ng Shuji Hardware, misteryosong, nagkaroon ng karagdagang 18,000 bayad sa ibang bansa, at ang taong nang asiwa nito ay nagkataon pang si Jiming. Hindi mo ba binabalikan ang mga lumang account na iyan? Karaniwang transaksyon lang iyon noon. Hindi ba karaniwang transaksyon? Ang komite sa pagsusuri ng kredito ng Samahan ng Kalakalang Panlabas ay pupunta sa susunod na linggo. Natural na mag-iimbestiga sila, Boss Shu. Hindi ko na pala uupahan ang bodega sa Jiaosanlo. Ayoko sa kapaligiran doon, napakasama ng feng shui. Lin Zialon, ikaw. Ali Zialon. Luli, nagbitiw na pala siya kaninang tanghali. Nag-apply siyang ilipat sa isang ocean freighter ng Cebu. Nako. Nasaktan niya ang puso niya. Ikaw kahapon. Sobrang lupit mo ba noon? Mabuti naman. Matagal na niya kaming minamatsagan habang nagbabaliktad kami. Sa totoo lang, hindi maganda ang paraan niya ng pakikitungo. Ate, sa tingin ko. Kuya Lu, totoo ang nararamdaman niya para sa iyo. Ang sinserong pag-ibig na iyan para sa akin. Napakabigat. Lin Ziusan. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi ka magbibigay ng paliwanag ngayon, ipaubaya ko na ito sa samahan at sa board ng pamamahala, at ipapakuha ko ng direkta ang 8 metrong espasyo na ito. Ang perang iyan ay buhay ng pamilya ko. Pero ni Sentimo, wala kang ibinalik sa akin. Ikaw, ano ba ang pinaggagawa mo? Ang perang iyon sa ikalawang hipag. Kahit negosyo ko pa ito, Lin Ziusan, babayaran pa rin kita. Pero ngayon, gusto ko lang marinig sa iyo ang isang salita. Noong panahon na. Kayo ni Xu Jiangwoo, dyan ba kayo sa tapat ng silid ni Changbei nakatayo at nakamasid? Ano? Si Shishirin. Mabait lang si Boss Shu sa pagbibigay ng proteksyon. Puro mabuting loob ang pagprotekta. Ikalawang hipag, talagang wala kang alam sa nangyayari. Sila pala ang nagtambal para kaladkarin ka sa bitag. At tuluyan kang pinulbos. Bakit naging ganito? Si A. Hideng, sumakay na sa bangka. 4 na walang laman sa loob ng kalahating taon, hindi na maibabalik. Naisip ko na. Maalat ang babaeng ito. Ikalawang hipag ngayon, hindi umikot ang cash ko. Ito na ang lahat ng dote ko. Lahat ibinibigay ko sa iyo bilang sangla. Ang iba, babayaran ko ng paisa-isa sa tamang panahon. Hindi ako tatakbo sa utang. Lin Ziusan. Ayokong mga palabok lang. Magkano lang ba ang ilang pirasong palamuti? Hindi ako naniniwalang puro salita lang at panlilin lang ang dala mo. Kung gusto mong mahanap ako at bayaran ako, isang silid na 8 metrong imbaka na ito ang isasangla mo sa akin. Isangla mo sa akin. Si Zhao ang tanging mangkok ng kanin ni Ziusan. Maghanap ka ng lupa para sa materyales, ginto, araw, at pilak. Noong panahon ng maliliit na gawain, bakit walang sumasagot sa akin? Dakilang kapayapaan at pera. Sangla sa tagpi, wala kang mapagpipilian. Pakiusap, bakit ka nandito? Hindi ba dapat nasa dagat ka at nagtatrabaho?
你那 Halos sampalan mo na sana ako at itapon sa dagat. Anong oras na? Nagtatawanan ka pa rin. Maging tao rin tayo. Dapat marunong tayong magkaroon ng konsensya. Hindi kailanman sinabi ni Ziusan na hindi niya babayaran ang utang. Ibinigay niya ang lahat ng sariling dot niya. Ang mga utang at bayarin sa bigas ay natapos na niya ng buong kabutihang loob. Bakit niyo pa siya ginigipit hanggang sa sukdulen? Pamilyang usapin namin ito. Baka wala ka sa lugar mo, huwag kang sumabat. Noong buhay pa si Kuya Lin sa pamilya noon, inilabas niya ang lahat ng kabuhayan niya para ipaayos ang mga kalsada, tulay, at kanal ng mga kababayan. Saang pamilya ba kayo galing na hindi niya nadaanan ang kalsadang inayos niya? Saang pamilya ba kayo galing na hindi nakinabang sa kabutihang loob niya? Noong mga panahong iyon, kahit isang butil na kabutihan, hindi siya humingi ng kapalit mula sa lahat. Ang naiwang asawa at anak niya, pinagplanuhan pa ng mga tao, at unti-unting kinuyog. Siya lang ang nagbantay sa munting tindahang ito sa hirap at ginhawa. Seryosong tingnan ninyo siya. Hindi ba dahil sa ginigipit kayo kaya wala na kayong mapuntahan? Si Ziusan noong araw, tinulungan ako ng Lincheng na ayusin ang daan sa may Joko. Hindi ko malilimutan ang kabutihang ito habang buhay. Ako na ang sasalo sa perang ito para sa iyo. Salamat na lang. Kung ganoon, dagdagan ko na rin. Magdaragdag din ako ng kaunti. Salamat sa lahat. Salamat. Salamat sa iyo. Salamat sa inyo. Sino ang magpapalas ng mga kartang ito ng buo? Ang hirap naman nito. Sinasabi ko na sa iyo ha, itaas mo ang gwardiya mo. Kung hindi, iligpit mo agad sa akin ang pwesto. 생각만 해도 가슴이 잘라 나는 온통 너로 Alam ko. Hindi mo kailangan ng kahit kaninong pagtatanggol. Basta may konti lang akong sama ng loob. Naiinis ako kasi marunong kang magsalita pero hindi kumikilos. Kapag may kamay, hindi marunong lumaban. Zhao Heibei, hindi ako aatras. Alam kong ayaw mo akong makita. Babantayan ko ang sarili kong papel. Mama, Uncle, ilang araw na naman yatang malamig ang tingin niya sa akin. Galit ba siya sa atin? Security siya ng pamilihang pangkalakalan. Hindi siya ang bantay natin. Tandaan mo iyan. Kapag may tumulong sa iyo, utang na loob iyon. Kapag hindi tumulong, karapatan niya rin iyon. Sa lagay natin. Si Maid lang ang may alam ng direksyon. Hindi pwedeng hilahin ang iba pababa. Ang tanga na ito. Patawarin mo ako, Luyi. May ilang bagay. Kailangan ko itong gawin mag-isa. Matandang gagawang iyan. Ang paggawa ng sinturong gawa sa basurang pang-industriya na ito. Walang lakas ng loob na gumawa nito sa Lincheng. Narinig ko na iyan. Ang hulmahan na may marka ng diin na ito. Kayo lang sa Jiangzhou ang may ganito. Ang labas ng batch na ito. Ang pangalan ba ay Shengming. Malalim ang tubig sa Jiangzhou. Delikado ang basta-basta na lang kumalat ng pangalan. Kung ayaw gumawa ng boss ng ganyang deal, ako na ang hahanap ng iba. Boss Lin, kung magnenegosyo kayo, bubuksan ko talaga ang malaking pinto na ito. Kung gusto lang ninyong guluhin ang tubig, pasensya na, hindi ako magalang dyan. Hindi ako sa palengke ng bigas. Nagbibigay lang ako sa inyo ng patas na alok. Alam mo ba kung anong klaseng lugar ito? Dito sa bigas na ito may tubig na patas. Ang batch na ito ng huwad at may lasong balat ng nyog, mula sa pagkakapareho ng mga hulma para sa basurang pang-industriya. Lahat ay galing sa kamay ninyo. Pero ang taong nag-aayos at nagpapalabas ng produkto ay nasa kabilang dulo. Mula ulo hanggang buntot, si Jiming ang may gawa, sindi o hindi. Dahil nakuha mo na ang ulat na ito, dapat alam mo rin ang tamang gawi. Alam mong masama para sa iyo ang sobrang dami. Kung natatakot ako, hindi ako tatayo rito. Ang pakana ni Jiming, nabisto ko na.
Hindi siya kriminal na kumikita sa panindang totoo. Peke ang gamit niya para lokohin ang mga order, at pandaraya para maibulsa ang pera ng supply. Una niyang ginagamit ang murang industrial na basura. Pinapalitan ng peke ang dekalidad na hilaw na materyales. Kapag umabot na sa kamay ng kasabwat, nagkakasabog ang usapan. Lahat ng pananagutang dulot ng paglabag sa kontrata ay napupunta sa reputasyon at mga lugi. Lahat ng totoong sisi ay napupunta sa kabilang kumpanya. Pero siya, dumaan kayo sa lihim na pagkuha ng pera gamit ang mga itim na hood, paulit-ulit na pagpapalabas at pagpasok ng utang. Peke ang biyahe, ibinabayad ang kabayaran sa paglabag sa kasunduan. Lahat naging malinis na daloy ng pera. Pinapalinis ang maruming pera mismo sa sikat ng araw. Hindi ka tagahanap ng paninda sa Mi. Nandito ka para maningil ng utang. Noong mga taon na iyon, wala akong tigil na lakas at sigla. Ito ang scam na panlinis ng pera ni Jiming. 被逼入绝境。 Isang bagsak ang pagkakautang. Ngayon, siya ay nagdusa. Kinuha niya ang aking pondong panimula sa negosyo. Gusto niyang wasakin ang pinaghirapan ko. Nilunok niya ang order ko. Sadyang mabigat, kailangang maipahamak agad. Ginamit niya kayong panlinis ng pera. Tapos kayong lahat ang nadamay. At kayo naman. Kayo ang sumalo ng panganib sa batas para sa kanya. Baka anumang oras sumiklab ang gulo sa kulungan. Talaga bang sulit ang ulat na ito, sir? Hindi natin pwedeng ikaila. Nilalaro rin ako ng batang iyan. Noon, inilipat niya sa akin ang isang batch ng mga sirang order. Pagkatapos ay nagkaproblema. Lahat ng multa ay ipinasa kay Shikong. Lumabas siyang malinis na malinis. Wala akong mapagsabihan na lugar. Ikaw ang una. Pinahamak niya hanggang muntik nang masira ang negosyo. Tapos kinuha pa niya ang aking nag-iisang tirahan. Hinukay ang ugat ng pinagmulan. Piniga hanggang sa pinakahuling buto. Sa totoo lang, hanga ako sa tibay ng loob mo. Dahil ikaw at ako ay parehong taong biktima ng sabuatan ni Jiming. Bakit pa magpapahirap ang isa't isa? Ilabas mo ang mga tala ng benta at kita ng kanyang tindahan. Itago mo ang record ng galaw ng pera at ibigay sa akin. Bilang kapalit ng pabor ko, hindi ako papasok sa kalahati ng iyong pabrika. Ate, baka pagmulan ka ng malaking gulo. Hindi ako natatakot. Noong sina Xu Jiangwoo at Jiming, magkasamang gumawa ng peking pakana laban kay Lao Zhou. Ngayon ginagamit pa rin nila ang parehong estilo, ang panlinis ng pera sa Jiangzhou. Sa pagkakataong ito, gagamitin ko ang mga patakaran ng negosyo para pagbayarin sila ng katumbas. Li. Louis. Pwede mo ba akong tulungang pumunta sa Jiangzhou? Sa makalawa ng 2:00 ng hapon, Honglu ng Jiangzhou, may magbibigay sa iyo ng isa pang kopya at kargamento. Kapatid na Lin, hindi ba ang komite ng opisina ay hindi nagpapalugit? Ang Chen simula sa pondong pangangalakal ng Wenzhou na ito. Ang kinuha ay 4 na taong paunang bayad. Ang lagda at katibayan mismo ng pamilya mo ni Lao Zhou. Ang magkakadugtong na garantiya ni Meng Cao, ayon sa mga tuntunin ng Commercial City, at sa mga probisyon ng joint guarantee ng mga merchant ng pribadong palasyo. Nawawala ang pangunahing may utang. Kailangang akuin ang walang limitasyong magkakadugtong na pananagutan. 4 na taon na ang palugit. Pinalitan mo ba ang sakong na may pangalang Chenxi? Ang amoy putik ng Jiangzhou na ito. Bakit parang hindi pa rin malinis ang pagkakahugas? Ang dami ng taon, Lin Ziusan. Ngayon ay ganito ka pa rin ka-elegante. Narinig kong mayroon ka na ring ilang alagang mukha. Parang aso sa kalye pa rin. Noong panahon na kailangan ni Chanlin, kung nakatanggap ka ng ganyang pakinabang, hindi ka sana nauwi sa ganitong kahabag-habag na lagay. Bakit parang narinig ko na isa kang pulidong aso sa Jiangzhou? Mga manloloko kahit saan ka lumingon. Bakit hindi ka pa itinapon sa ilog? Zialon. Huwag kang masyadong umasta. Ang bawat sentimo nakita ko ay legal na kita. Malinaw na malinaw ang nakasulat dito. Ginamit ni Lao Zhou ang tatak na Linji para gumawa ng mortgage. Kumuha ako ng utang na 18,000. 4 na taon na ang nakaraan. Kasama ang interes at kompensasyon sa arbitrasyon. Eksaktong 80,000. Ipinasa ni Boss Lee sa akin ang dokumento ng paglilipat ng bahagi na ito. Ang pautang na ito ay mapupunta sa Huashang Foundation. Ituloy mo lang ang pagiging tagapamahala mo. Kung hindi ka pipirma, bukas siguradong mapupunta kay Linji ang tubo. Jimmy, dati mong ipinangako sa akin, kapag nakuha mo na ang pera, aalis ka ng bansa, at hindi ka na babalik. Ngayon si Tongshu ka na. Ibig sabihin, hinahanap ka na ng mga tao sa Shitong. Kung wala ka noon,
Noong pinakakritikal na sandali ni Shi, naitakbo mo sana ang 25,000 gintong barya na iyon. Ito ba ang sitwasyon ng team natin ngayon? Ano ang ibig mong sabihin? Kung walang salita, mamamatay sa tadhana ang isang lalaking galing Changlin. Kahit sa pinakamatibay na bakal may butas na mapapasukan mo. Ako na ang hahawak nito. Ibabalik ko ito sa kanya at hahayaan siyang hanapin ang sariling swerte. Ano bang karapatan mo? Si Shi Zhao ay talagang isang suwail na asong mahabang buntot. Si Chen Jiwa sa Huashang Foundation ay nagmamay-ari ng malaking tindahan. Ako ang nagtaas ng tasa at nagbigay ng tagumpay. Tatanggapin ko na muna ang kasunduan kay Zhao. Bukas ng hapon sa General Manager, sa malaking palengke. Bibigyan kita ng sagot na ikalulugod mo. Ziusan. Galit ka ba sa akin? Batuhin mo man ako, pagalitan mo man ako, ayos lang. Noon, hindi ako tao, ako ang may kasalanan. Natakot akong mapahamak si Shuji, kaya kinuha ko ang suhol na pera. Hindi ko inasahan na sa huli ay may nangyari pang mas masahol. Kuya Jang-woo, hindi mo rin malulutas ang problema, at hindi mo rin maibabalik ang 18,000 ng hipag ko. Sa pagkakataong ito, pagbalik ni Jiming, hindi ito para sa maliit kong tindang 8 metrong kwadrado, kundi para patunayan ka, sa pinanggagalingang malaking tindahan ng Shuji sa tabing ilog. Ang pera. Nasa kamay niya ang kontrata ng responsibilidad at garantiya. Ikaw ang pangunahing may utang. Tama ba? Paano mo nalaman? Matandang tao si Lao Zhou. Ang buong buhay niya ay nakatali sa mga buhol ng mga butones. Kung wala ka, ang sagot ni Boss Shu ay maging tagapaggarantiya, Jiming. Noon, talagang hindi mabubuo ang pekeng panglabas na kalakal na iyon. Gustong lumunin ni Jiming ang Linji, para lang makabuo ng isang grupo ng mga basurang tao, para makapunta siya sa kumiteng pangkalakalan ng lungsod, at makapaghain ng kahilingang tuluyang tanggalin ang tubo. Ang mga ari-arian mo sa Shuji. Kung marami pa, hindi ko nasasabihin. Ibawas mo ang 4 na taon, ang underground black market ni Jiming sa Jiangzhou, ang 17 pirasong binuksan niya. Ibigay mo sa akin ang mga orihinal na resibo ng pekeng hilaw na materyales at tseke. Sisiguraduhin kong ligtas ka sa Shuji. Dumating na ang oras ni Ziusan. Ikaw ba ay ginto o tindahan ng grupo? Hindi abala si Chen Sideng. Kung ikaw ang gumagawa sa pondong pang-export, mabuti na lang, si Ginoong Amuro ay dito rin tumutuloy ngayon. Sundin natin ang mga patakaran dito sa Zhou. Dapat suriin muna ng mga tauhan ang mga kalakal. Ang batch ng 4 na taong gulang na nasa kamay mo, ginawa ni Lao Zhou para sa iyo. Purong likas na mga butones na gawa sa baw ng nyog. Dinala mo ba ngayon? Yang lumang stock pa ni Chen mula 4 na taon na ang nakalipas. Ginagamit mo pa rin ang batch na ito, ang tinatawag mong natural na baw ng nyog, at gumawa ng pekeng deklarasyon sa customs. Ninakawan mo ang ate ko ng 1,800,000. Paulit-ulit mong sinasabi, na kasalanan daw ni Old Joe at hindi mo, na mahina ang klase. Mga substandard na produkto. Ang butones na gawa sa baw ng nyog na bawal gamitin. Kapag sinunog, nag-iiwan lang ng abo na walang kaparirakan. Pero ang batch na sinumbong ni Chen sinoong taong iyon. Hindi ito baw ng nyog, kundi mataas na kalidad na peking chemical resin. Ang pandaraya sa internasyonal na kalakalan ng Jiaoxi ay isang malubhang krimen ng panloloko. Ang nagreklamo ay ang mahigit 10 tindahan sa Jiangnan, na sama-samang nagreklamo para kay Xingtian. Mayroon din akong ebidensya dito. Ito ang peking bank transaction flow ni Chen Jiming, na ginawa ko. Ang punto ay, niloloko niya tayo noon pa man. Walang hiya talaga. Isang 11 taong gulang na bata, hindi naiintindihan ang legal na proseso, lalong hindi marunong gumawa ng ganitong propesyonal na reklamo. Imposible.
O kaya, si Xiaoman ay palihim na naghanap ng ipagpapatibay, at kusa siyang pumunta sa legal office para ihabla ang kanyang ama. Ito ay apela na may fingerprint. Xiaoman, bakit mo ginawa ito? Ako ba, sa sobrang abala kakipaglaban sa kanila, ay napabayan ka? Kaya ka ba nagalit? Xiaoman. Ang apela na ito na may fingerprint, ang apela ni Wang Qingxuan. Ikaw mismo ang nag-fill sa legal office ng Commercial Plaza. Tama, ina. Ang 3,500,000 ni Tia Shu noon ay kapalit ng buhay. Ang 1,800,000 ng iyong kapatid ay mukha ng pamilya. Ang lahat ng ito, ikaw mismo ang nag-ako ng lahat ng mga utang na ito sa sarili mo. Gusto mo bang hintayin akong lumaki, para makita kitang hinahayaan ang sarili mong mapagod hanggang mamatay? Anak, kinasuhan kita para sa pagli-liquidate ng ari-arian ng tagapagmana. Kapag nalinis na ang 8 metro kwadrado na ito, at isinara mo na ang Joji, saka mo lang mapapatawad ang sarili mo. Ayoko na ikaw ay daanan ng mga masasama at masasamang tao. Natatakot ako. Takot akong mawala ka. Anak ko. Zialon, alam kong marami kang pinagdaanan kamakailan. Kahit si Laozang ng Wenzhou ay nirerespeto ka. Pero lihim kong nalaman na ang ikalawang batch ng pondo para sa Sahara Trade hanggang ngayon ay wala ka pa ring natanggap at kailangan mo pa ring tumakbo sa kung saan-saan para mangutang. Hindi pa sapat. Hindi pa sapat, Ate Zhang. Ang kontrata ng Joji ay naging malinaw na dati. Malaki ang posibilidad na maibalik ang mga produkto. Kumpara sa mga manloloko, ikaw ay mas mapagbigay. Hoy, hindi ako nagbibiro dito. Nag-aalala lang talaga ako sa iyo, Zialon. Noong panahon ni Old Joe, hinahangaan kita sa iyong determinasyon. Pero ngayon, hindi na tulad noon. Anak, huwag mong ipilit ang sarili mo sa 8 metro kwadrado na tindahan na ito. Para saan pa? Ang pinaghirapan ko ay bawat sentimong malinis na malinis. Binaligtad ko ang libro. Kabayad ng utang, kita para buhayin ng pamilya. Tingnan natin kung sino ang natatakot. Kasi naman, nag-aalala ako sa iyo. Palagi mong gusto manalo. Linisin ang pangalan mo sa bawat sulok. Batasan mo na lang lahat ng nakakatusok na matitigas. Pero naisip mo ba, bata sa bahay, araw-araw kang ganyan sa kanya. Nakakasikip ng dibdib at nakakaalalang mapanganib. Yung reklamo ni Xiaoman, ikaw ba ang tumulong sumulat? Huminto ka, Boss Zhang. 你调唆周满去告他妈，你想 Pag-isipan mo mabuti, paano ka makakawala sa pader na ito? Ano ang balak mong gawin? Hindi ako gagalaw laban sa iyo. Gusto ko lang sabihin sa iyo na kung magkalat ka pa ng dumi tungkol kay Atelin, kikilos ang puso kong ito. Sa mga taon na to, sapat na ang ginawa mo. Ipapalam ko sa buong Yizhao na alam nila lahat. Ako, naaawa rin ako kay Ziyu Sanjiao. Totoo bang naaawa ka? Alam mo sa sarili mo. Sa tingin ko, awa mo lang iyan dahil nagseselos ka. Walang ni isa na sumulyap man lang sa iyo. Kahit gaano pa kahirap ang dinanas niya, paulit-ulit niyang itinuwid ang likod niya. Kaya humahanga ang mga tao sa kanya, pati ang suporta ng mga tao sa paligid, humahanga rin sa kanya. Pero naisip mo ba? Bakit pag siya, pwede, pero pag ikaw, hindi? Sabi mo, oy, sige na. Atelin, ang babaeng ito, kapag nagmatigas, huhukayan ang laman mo. Gusto niyang itaboy si Linji hanggang sa mapahamak. Alam kong kaya mo lahat. Kaya mo ba itong maruming pakana? 20 taon na akong gumagawa ng mga buhol at tali. Malinis na malinis din ang ginagawa ko. Kapag ginalaw mo siya kahit isang hibla lang ng buhok, siya ang magiging biktima. At ako ang magiging bantay na nananakit sa mga tao. Gagaw na nananakit ng kasamahan. Ang order ng Sahara Trade ay mas lalong. Hindi na kayang iahon ni Joman. Hindi. Atelin, talagang gusto mo bang tumulong? Lumipat ka na lang at bumalik sa security team. Atelin. Kita tayo bukas ng umaga. Ziyu-san. Kuya Lu, ihahatid kita sa daan. Hindi na, may istorbo pa kita. Umuwi ka na. Kumakalat sa bayan na si Lucien ay may dalang balo, malabo at hindi klaro.
Gusto kong makita kung anong klaseng taong mangkukulam ang balong iyon. Matandang tuso, naghahanap ng batang gwardya, sa dada brilyante na eskinita. At sa ikalawang distrito ni Zhao, balang araw balo na rin ang kalye. Ikaw na may apelyidong Sun, huwag kang masyadong abusado. Li Mei. Hayaan mo na sila. Tara, pasok na tayo. Ziyu-san, ito ang almusal na binili ko para sa iyo at kay Xiaoman. Kainin mo habang mainit pa. Ginoong Lo, sa susunod huwag ka nang makisawsaw sa bigas. Hindi kita kapareho ng landas. Hindi. Ziyu-san, anong nangyari sa iyo? Bakit bigla mo itong nasabi? Bahala ka kung paano mo gustong isipin. Pagkatapos nito, gusto ko na lang ng payapa at maayos na buhay. Gumawa ng nut button. Hindi ako si Ziyu-san. Ano ba? Ano nga ba talaga? Ano ba? Nung dumating kami kaninang umaga, parang may linta na nakakapit sa leeg ko. 114. Ikaw ba ay nagtatrabaho sa labas? Bakit parang may utang ka sa hangin? Mukha kang nakikipag-agawan ng hangin at nagmumukmak. Hindi ako iyon. Templo. Una muna akong pupunta sa Chengmi. Ziyu-san, gusto kita dahil hindi lang basta bugso ng damdamin. Lahat ng pagtitiis mo, lahat ng kirot na tiniis mo, lahat ng pagmamatigas mo na nakapikit ang ngipin. Nakita ko ang pagiging lobo mo, ang mga luha mo. Alam ko. Alam kong marami ka talagang inaalala. Alam ko rin na sakim ako. Pero ako, ano ba ako? Gusto ko lang gawin iyon. Ang taong kayang magprotekta sa iyo. 3. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Sige na. Huwag mo akong itaboy. Ziyu-san, magsalita ka naman. Ziyu-san. Magsalita ka. Yung damit na suot ni Linji, ikaw ang nagbabayad. Kung oo, ano naman, losing, matagal na kitang gusto. Sabi mo na sa security office ng maayos. Kailanman, hindi mo nakita. Kung gusto mo ako, problema mo iyon. Pero hindi mo dapat ginamit ang ganoong maruming. Mga panlilin lang. Babaeng matatag na kayang tumayo sa sarili niyang paa. Binangga si Sister Lin ng motor. Biglang tumaas ang presyon ng dugo ni Goroguo ilang araw na ang nakalipas. Nakahiga pa rin siya sa kama ng ospital ngayon. Kapag nagka-brown out, hindi gumagana ang testing machine. Bukas ng umaga titigil na ang pagpapadala sa dagat. Mapuputol ang kontrata namin sa pag-angkat at pagluluwas. Pumunta ka sa ilalim ng mesa ko. Yung kahon ng kandilang galing Chengmi. Kunin mo. Walang kuryente. Hindi na mabubuksan ang mga panukat sa kamay ng tao. Bukas ng alas 8 ng umaga ang dating ng barko, ni isang piraso, hindi kasya sa mga butones ni Zhao. Li Mei, magbigay ka ng pirasong pandikit, may tahi akong pagitan. 10,000 piraso. Ngayong gabi, pilit nating ilalabas ang meron tayo. Ano ang kinuha mo roon? Kapatid, gusto ko lang kumuha ng ilang pyesa at ibenta ang lumang bakal. Hindi ko ginalaw ang mga makina. Alam mo naman kung gaano kahirap ang pinagdaanan niya. Ganyan ka pa rin. Wala ka bang puso? Kapatid, mali ako. Mali ako. Sa wakas, tapos na rin. Sister Lin, huwag mo nang ubusin ang sarili mo. Xiaomei, magpahinga ka na rin. Dalawa 13. Ate, hindi ba ito si Kuya Lu? Magdamag ba? Malaki.
陆征，陆征， 사랑 그 사랑 때문에 小兰， Ziyusan. 完工了。 그 사람 때문에 내가 지금껏 살아서 Masakit ba ang kamay mo? Nakasanayan ko na. Isang Ziyusan. Kahit mga buto ng iba, nakikita hanggang sa dulo. Bakit tila may nag-aalala sa puso mo? May bumabagabag ba sa'yo? 없게 되면 Uwi na tayo. 回家。 수 없게 되면 어쩌죠 그 많은 도저. 인연에 Hindi ako bobo sa damdamin mo, pero ako'y sakop ng utang, puno ng obligasyon. May anak pa akong kasama. Mas matanda ako sa'yo. Mas mahirap ang buhay ko kaysa sa'yo. Natatakot akong hindi ako karapat-dapat sa kaayusan at kadalisayan mo. Mas natatakot ako na ang aking buhay na puno ng pagsubok ay maging pasanin sa'yo. Marami na akong nakilala. Marami ang bumitaw sa kalagitnaan ng laban. Ayokong masaktan ang damdamin. Lalo na ayokong abalahin ka. Zialon. Hindi pa ako nakakita kailanman. Kailan mo ba ako pinasanin? Ang edad ay hindi balakid. Kahit pa si Kuya Changlin ay nasa puso mo pa rin. Wala akong pakialam. Gusto kita. Gusto ko ang iyong matatag na personalidad, ang iyong simpleng pagkatao. Ang gusto ko, hinding-hindi isang madali, 轻松攻坚。 makinis na kasintahan, kundi isa na, anuman ang panahon. Handang tumindig at manatili sa tabi ko. Pero ang mga chismis at mga sabi-sabi ay sobrang masakit sa pandinig. Ngayong araw may naglabas ng kahihiyan ko. Bukas naman ay may iba pang maninira sa akin. Masyado kang malinaw. Hindi mo kailangang makipamuhay sa isang babaeng tulad ko. Samahan akong harapin ang mga chismisan. Zialon. Ang bibig ng iba ay hindi mo kayang isara. Pero ako, kaya kong gawin iyon. Hindi kita ipapahiya kailanman. 수 없게 되면 다시 볼 수 없게 되면 해줄 수 없을 것 같아 사랑 그 사람 때문에 그 사람 때문에 내가 지금껏 살아서 Huwag kang matakot. Ang mga magulang ko ay mga taong makatwiran. Hindi pa lang nila masyadong naiintindihan ka. Sinabi ko na sa kanila kanina. Sinabi ko sa kanila na masipag ka. 能干。 At saka. At saka sobrang ganda 超 mo. 级超级漂亮。 Ngayon, pumasok ka sa universidad, magpakitang gilas ka. Magsikap kang makamit. Hayaan mong hindi ka nila tanggapin. Maiintindihan ko pa rin. Ang isang bagay na napagdesisyonan ko na. Wala nang sino mang makakapagpabago. Si Little Lo ay nabanggit ka sa amin. Ang nagbebenta ng panahi sa palengke ng Kalakal. Hindi na ako paligoy-ligoy pa. Kami, ang pamilyang Lo, ay ordinaryong pamilya lang. Hindi kami mayaman o prominenteng tao. Pero matatag at praktikal kami. Mas matanda ka kay Luzing. May anak ka pa. Mayroon ka pang bundok ng utang. Narinig na namin ang lahat ng ito. Hindi ba? Ina, ano ang sinasabi mo? 如常， Hindi ba gusto mong magluto ng nilagang tadyang? Halika, tulungan mo ako. Tito, Tiya, magpahinga na lang kayo. Ako na ang magluluto ng baka. Ang batang ito. Zialon, huwag ka nang masyadong. Sa totoo lang, naayos ko na ang lahat. Mag-ihaw na lang tayo. At okay na iyon. Kung gayon, sumama ka sa akin. Maganda, maganda. Parehong lasa ng lutong bahay. 踏实。看你 Kita mong maayos ang lahat ng ginagawa mo. Hindi ka naman isang walang kabuluhang tao. Salamat, 我 Tito. 经常做而已。 Narinig kong napakaraming problema sa palengke ng Kalakal. Isa kang babae na may anak, may tindahan. Buong lakas mong tinatanggap ang lahat ng hamon. Isang mapanlinlang na galaw, isang matalinong paraan. Mahirap makamit, pero kailangan mong maging malinaw. Sa hinaharap, hindi mawawala ang mga chismis at usap-usapan. Magiging pabigat ba siya? 叔叔， Tito, Tita. 我现在 Dito muna ako nakatira. 50,000 na lang ang utang ko sa labas. Kapag may isa pa tayong order, tuluyan ng mababayaran lahat. Mga chismis at bulong-bulungan sa labas. Hindi ko talaga pinapansin.
是啊，爸妈。 Basta makasama ko lang siya. Ayos na. Hindi ako takot sa kahit ano. May makakain at may gulay. Ayos na. Naghirap ka dahil sa bata. Sa dami ng taon, mag-isa mong binuno ang lahat ng ito. Hindi madali. Auntie, ano po ito? Bisitahin mo na lang kami lagi sa susunod. Masarap ang niluto mong pork na may pickled mustard greens. 喂， Hoy, 好的， sige. 阿姨， Auntie, kailangan ko nang bumalik sa tindahan. Babalik ako at dadalaw ulit sa inyo sa ibang araw. Sige, magtrabaho ka na. 我们自己 Kitang-kita 都 namin 看 iyon 起来 mismo. 这姑娘 Si Miss Zhao, maayos ang ugali. 做事 Sa 高 paggawa, 人 mabuti ang pagkatao. Sa tingin ko, pwede naman. Sa totoo lang, sa umpisa, 100% akong tutol noon. Pero matapos makasama siya ng matagal, doon ko lang naunawaan. Ang panlabas na bagay, hindi naman talaga mahalaga. Ang pagkakatugma ng ugali at pagkatao ang pinakamahalaga. Mga kababayan, mga mamimili mula sa loob at labas ng bansa, ang ipinagpatuloy ni Boss Lin, ay ang iniwang pamana noon ni na Old Joe at ng mga naunang tagagawa ng mga pyesa. Ang nagpasimula nito, pamantayan kontra peke ng Button King ng China. Kapag meron na itong hulmahang bakal, ang mga patent troll ng kapital mula sa ibang bansa, hindi na makakapigil pa. Sa leeg naming mga taga-Lincheng, mga suking customer. Ngayon, sa Linji, malinaw na ang patakaran. 20% ang paunang bayad para ma-reserva ang order. Ang diferensya sa kulay ng malalaking paninda ay hindi lalampas sa 5%. Sino sa inyo ang gustong sumama sa akin? Gamit ang sukat na ito na sumusukat sa mundo. Ngayon, ilalagay ko na ang pangalan sa banner ng aming Linji Joint Guarantee. 我来， Ganyan kalupit. Ako na muna ang mauuna. Kailangan ko nang umalis. Napakabuti noon. Napakabuti. Hiramin mo na lang sa akin. Sige, ang patakaran ng Heijin International. Hindi na makakahadlang sa batong daan namin dito sa Lincheng. Lahat ay mula sa pinagmulan ng aming Lincheng District. Mula ngayon, ang mga patakaran ng aming Linji ay ang mga alituntunin ng accessory market sa Lincheng. Sa hinaharap, kung sino man ang gagamit ng pekeng overseas na patent troll na kontrata, bigyan mo ako ng isang pwesto sa tindahan. Ang aming 2 pabrika, putulin ang kontrata. Ang supply chain ng Heijin International sa buong pambansang merkado. Sabi pa nga niya. ₱800,000 sa loob ng 4 na taon, grabe, ikaw lang, nabayaran mo lahat ng buo, walang kulang ni 1 sentimo. Inay, ikaw ang bayani ko. Xiaoman, mula ngayon, 从今天起， pwede na tayong tumindig ng tuwid at mamuhay. Oo. Tara na. Ngayon, maaga ang lakad ko sa distrito. May ilan pa akong papeles na kailangang ayusin. Bukas na lang natin ayusin ang mga papeles. Hindi ba matagal mo nang sinasabi na may utang ako sa iyo na 1 mangkok ng wonton sa likod ng kanto? Ako ang taya ngayon. Sige. Kung ganoon, dagdagan mo ng 8 meatballs. Ang tapang mo, parang biglang yumaman sa kahirapan ah. Pero akin na ang lahat ng bayad. Boss, huwag kang maglugaw sa akin. Huwag ka nang magdagdag ng pampalasa. Paano mo nagagawang tandaan lahat? Dahil sa kutsilyo, pumapasok ka na sa negosyo. Kahit kaunti lang, basta mapagan ang loob mo. Gusto ko ngang tandaan lahat, Luli. Buti na lang at nandyan ka. 수없이 너를 찾는 줄 Boss, ang sabi ko, dagdagan ng 8 meatballs. Bakit kulang pa? Para sa iyo. 아직 멀어질 수 O sige na nga. 네 사랑은 Mukhang astig talaga si Ginoong Amuro. Lin na boss, ngayong araw ako, espesyal akong pumunta para magpaalam sa iyo. Tapos na ang termino ko sa pagluwas. Ngayon uuwi na ako ng ganito. Ginoong Amuro, salamat sa pagtulong mo sa akin noong pinakamahirap kong panahon, at sa pag-abot mo ng tulong sa akin. Mas tamang sabihin na ang tapat mong puso at kabutihan ang nakaantig sa akin.
Nakakita na ako ng maraming negosyanteng habol lang ay tubo. Ikaw lang ang nakatingin sa paninindigan at hindi sa pandaraya, sa gitna ng hirap. Hindi sumusuko, at marunong manatili sa tama, kaya kahit bagyo, kinakaya. Iyan ang pinakamahirap na ugali ng isang tunay na negosyante. Pagbalik ko sa bansa, iuuwi ko ang palawit at reputasyon ni Miss Lin, at ipapakalat ko ito sa lahat ng katuwang ko sa buong bansa. Tandaan mo, na sinabi ko sa iyo ang kasabihang iyon. Maikli ang daan ng kasinungalingan. Mahaba ang daan ng katapatan. Lahat tayo ay mga taong tapat. Napakahaba at napakahaba ng daan. Maligaya ang pagtutulungan. Dapat nating protektahan ng mabuti ang isa't isa. Ang pinakamagandang babae sa bayan ng Kalakalan. Hehe. Hindi mapalagay ang aking manugang kapag hindi ka tinitingnan. Polem. Apat na raan ka nang nakatingin sa akin. Para saan pa ba? 因为现在 May napakahalaga akong gagawin. Xiu Mei. Noong una kitang makita, binigyan mo ako ng isang itim na tansong butones. Itinago ko ang butones na iyon sa mahabang panahon. Sa daan. Bantay sa daan. Makilala ka. Iyan ang pinakamasayang bagay sa buhay ko. Malaki. Ibibigay ko sa iyo ang butones na ito na yari sa ginto. Sana ay maging iisa ang ating puso at palaging nakadikit. Nawa ay magmahalan at magpahalagahan tayo sa isa't isa. Hindi ko ipagkakanulo si Xiu Mei. Pakasalan mo ba ako? Oo, gusto ko. Nakakahiya rin ang red along ibinibigay ni Zhao. Wala akong naibigay sa iyo na kahit anong regalo. Ito ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa akin. May butas akong ito na pwedeng pagpasukan ng araw. Dalhin mo ito at ipaayos mo na lang sa may marunong. Pasensya na, Miss Lin. Ako ang security manager ng New Rise. Ayos ka lang ba? Kaligtasan at disiplina ang una. Ang tungkulin ay protektahan ang mga tao, lalo na ang magagandang tao. Magtiis ka muna, babalik ako mamaya, ibibigay ko sa iyo, na may kasama pang uwi. Walang sino mang makakatira sa ilalim ng mga talukap ng matanda, at hahayaang magdusa ka ng kalahati lang.